Narito nga pong News TV Quick Response Team sa Camp Crame kung saan kanina ipinakita na ng PNP itong posibleng magsilbing detention cell ng mga miyembro ng Senado kaugnay pa rin ng pork barrel scam. At ito nga po yung matagal nang inabangan ng mga miyembro ng media na napa-announce na magkakaroon nga ng tour itong PNP. At sa pagkakataong ito, kanina bandang 1:30 ng hapon ay binuksan ang gate ng PNP Custodial Center para masilip itong mga pasilidad na inyong nakikita. At kasama po ang QRT sa mga nag-ikot dito sa mga pasilidad nito kung saan doon sa mismong pagkukulungan, sinasabi pagkukulungan ng mga senador kung sakaling sila po ay papaaresto na, ay 4 po yung kwarto o units na nakapaloob doon. At yung isa doon ay maaari na magsilbi kung may babae man na masasama dito ay pwede pong gamitin ng babae. Narito po ang aking report. Sa tagal ng pinaghintay para makita ang pagkukulungan sa mga magbabatas at iba pang kinasuhan ng Sandigan Bayan kaugnay ng pork barrel scam, ay wala nang sinayang na panahon ng mga miyembro ng media nang buksan ang gate ng PNP Custodial Center. Sa unang gate pa lang ay pinaalala na agad ang mga bawal gawin o kunan sa loob. As we initially promised, we will be showing you the proposed o yung lumalabas naming paglalagakan kung sakali. Ulitin ko lang po kung sakaling ipag-utos ng Sandigan Bayan na dito ikustodiya ang mga nasakdal o sinampahan ng kaso sa PIDAP. Unang-una sa lahat, ipapa-remind ko lang sa inyo, this is a high security facility. Sunod lang po kayo, huwag kayong lalabas sa tour sa, 'di ba? As in any guide, you stick with the group and then we will show you the premises. Sunod sa ikalawang gate, ang bagong structure na ito. Ito yung isa sa mga pasilidad na ginawa dito sa loob ng Custodial Center. Ang tawag dito yung mismong administrative building. At ngayon nga sa unang pagkakataon ay pinayagan itong mga miyembro ng media na makunan itong loob nitong magsisilbing administrative building ng kapulisan dito sa loob ng Custodial Center. At isa lamang ito sa mga bagong pasilidad na naririto sa ngayon. At sa kabilang muli ng isa pang pader, ang isa pang multipurpose building. Ito yung isa sa mga multipurpose hall na bagong gawa lamang, pero pinapaliwanag ng PNP na hindi to dahil sa konsiderasyon o dahil sa kaso kaugnay sa PIDAP scam. Dito, kung sakaling matutuloy itong pagkukulong dito sa Custodial Center sa mga nasasangkot sa PIDAP, ay maaring magsilbi ito na tanggapan nila ng bisita o pagpoproseso sa mga pangangailangan nila. Pero hindi raw dito mismo sila ilalagay o ikukulong itong mga nasasangkot sa PIDAP scam. Sa katabi lamang nito ang inaabangan ng lahat, ang mga kwartong posibleng pagkulungan sa 3 senador. Ito yung isa sa mga kwarto na maaaring pagkulungan sa mga nasasangkot sa PIDAP scam. No? Makikita natin, meron ditong kama na pang-isahan lang, may maliit na side table at meron ding sariling lababo. At yung tinitingnan ng mga kasamahan natin dito, itong mismong banyo, itong mismong kwarto na ito. At ito yung isa sa 3 na maaring pagdalan nga dito sa kung sino man yung mauuna na ikukulong dito sa Custodial Center ng PNP. Ito yung detention facility ng mga sangkot sa PIDAP scam. No? Makikita natin na ilang pinto ito, 4 na pinto at bawat isa sa kanila ay pare-parehong sukat, 32 square meters. Pero sa labas ito isang mataas na pader at makikita natin kung gaano kahigpit yung seguridad dito. No? May mga miyembro ng PNP na nakabantay dyan at meron pang alambre na talagang hindi basta-basta matatakasan. Pero ito yung mismo na pagkukulungan at ngayon nga ay patuloy pa rin ang pagsasaayos ito. May konti pang mga kumbaga finishing touches pagdating sa mga bakod at mga bakal na ginagawa dito. Ayon sa pamunuan ng PNP, ang ika-4 na kwarto ay maaaring ibigay sa babaeng sangkot sa PIDAP scam. Ayon sa PNP, hindi nila tungkuling magkustodiya pero kailangan nilang sumunod sakaling ipag-utos ng korte na doon dalhin ang mga nasasakdal, kaya ngayon pa lang ginagawa na nila ito ng paraan.